call, a widow without very much to give, all things too much at all. That a story came down through the ages, how she made more than she could afford. She didn't have very much to give, but she gave it all to the Lord. Some give of their abundance, some sacrificially. We must give with a heart of thanks for the blessings we receive. We cast our bread upon the water, watch our blessings come to shore. We may not have very much to give, but we give it all to the Lord. He didn't have very much to give, a boy with 2 fishes of bread. He didn't have very much to give, but with it so many were fed. Jesus took what was offered and then he made a miracle was its reward. He didn't have very much to give, but he gave it all to the Lord. Some give of their abundance, some sacrificially. We must give with a heart of thanks for the blessings we receive. We cast our bread upon the waters, watch our blessings come to shore. We may not have very much to give, but we give it all to the Lord. We may not have very much to give, but we give it all to the Lord. The Lord. All to the Lord. Ang pasabot ana mga kaigsunan. Imo ni Lord, imo. Di mo no? Nindot kayo ang atong kasing-kasing kung atong giunahuna nga antanan iya sa Ginoo. This morning, padayon ta sa atong success series and this is number 52 already. Number 52 sa atong success. And every messages that God will give to us mga kaigsunan, mo niyang instruction para nato so that we could enjoy the blessings of the Lord. If we insist our ways, maglisod ta at the end, unsaon nato paghangyo ang Ginoo kay wa man ta nagsunod. Amen. Wala na nagsunod. So, atong ablihan atong Bible please sa 2 Chronicles chapter 1 and our title sa message this morning is Reasons Why Solomon Became Successful. Reasons why Solomon became successful. So, i-learn nato mga kaigsunan, we know how Solomon was blessed by God. 2 Chronicles chapter 1. Kung imo na makitaan, please stand with me. Dungano na to sa pagbasa ang 2 Chronicles chapter 1. Together go. And Solomon, the son of David, was strengthened in his kingdom, and the Lord his God was with him, and magnified him exceedingly. Ngano man nga nahitabo man sa Bible mga kaigsunan, and the Lord was with him. And God was with Solomon. Ngano man na, og ngano man nga gibless siya og ayo sa Ginoo. Mao na atong hisgutan this morning. Magampo ta, Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for the blessing that you have given to us. I pray that you allow us, O God, to understand your message. I pray that you prepare our hearts, O Lord, empty us. Kay kung naay sulod daan ang among kasing-kasing nga lain nga mga plano
sa among kaugalingon nga plano, dili makasulod ang imuhang mga plano sa among kinabuhi. Salamat kay Lord niini nga panalangin nga imong ihatag kanamo karon, and I pray, dear God, that you allow us to honor you and as we worship you today, Lord, for your glory, and also use me, empower me, in Jesus' name, amen. You may take your seat, please. So, ang atong kinabuhi, mga kaigsunan, ayaw jud og kalimot ang atong kinabuhi, sukad kita naluwas. Naa sa kamot sa Dios lang, sa kabubuton sa Ginoo ang atong kalampusan. Sa dihang wala pa ta naluwas, naa sa atong kamot, sa pagpaningkamot, nga pwede ta maglampus aning kalibutana. Aning kalibutana lang. Pero zero, walay labot dito sa gingharian sa Dios. Kay di man luwas. And there is no riches that any people, walay pwedeng dadong treasure sa impierno. Sa langit rata, pwede magdag treasure. And that is the souls of men. Not the treasures of this world, mga kaigsunan. So we are going to talk about Solomon being blessed by God and why he was blessed by God, and atong katunon ba, atong tanawon, kung pwede ba sa ta i-bless sa Ginoo tungod sa netabo kang Solomon. Alright? So, according sa Bible, and Solomon, the son of David, was strengthened in his kingdom. Kinsa nag-strengthen niya? God. Not him. God. And the Lord, his God, was with him. The greatest blessing that every Christian should desire. Nga dapat ang Ginoo mukuyog nato. Now, karon, atong pangutanon ang atong kaugalingon. Unsa man nga pamaagi nga ang Ginoo mukuyog nato? Ha? Kanusa man nga masiguro nato nga ang Ginoo ni kuyog nato? Sa dihang nagbuot-buot ta o sa dihang nisunod ta niya? Di ba? As human as we are, lisod kay pasundon ang tao. Disobedient yun ang tao yun. Mabitaw, masuko tag mensahe, masuko tag badlungon, masuko ta og kanang instruksyonan, masuko ta, labilang kay baw na ta, unya instruksyonan pag yun ta. Parehara sa ni sa Christian life, you are reading your Bible and you think that you are knowledgeable enough. Nga dili na ka magkinahanglag badlong sa mensahe kay nagbasa gugog Bible god unya walihan tag ingon ana bugat kayo. Unsa ta? What ay kabuot? Di ta kasabot sa Bible. Mga kaigsuonan, diha ka na sayop. Diha palandaan, hagbong na ang imong future. Because it is the Lord's will that the message will be given to His church. Mga kaigsuonan, walay perfect na to diri. Kitang tanan, naginahanglan tagwali. Kitang tanan, naginahanglan tag instruction. So, managlahi ang recipient. Managlahi ang resulta. Mga igsoon. So, muna sa atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, instructional man eh. So, kung dili ta maminaw instruction, saag. Pero kung maminaw ta niya, sundo na to, mga kaigsuonan, matultulan yun na to ang giplano sa Ginoo para sa atong kinabuhi. Do not forget the book of Proverbs, mga kaigsuonan, nga nagsulti. Ang pamaagi sa tao, daw sakto sa iyang kaugalingong pananaw. Apan ang utlanan niini, kadautan. Kanusa man ka makaibaw nga sayop di ay ang imong gibuhat. Inig ni abot na ka sa kadautan. Muna careful gyud ta mga kaigsunan kung kinsa ug unsa ang atong gisunod. Mag-careful gyud ta kung unsa ang atong gibuhat sa atong kinabuhi. Kay abi gyud natong sakto gyud. Pero usa ka butang nga makarealize ka nga naa di ay ka sa tawhanon nga paglakaw. Kung masuko ka, badlungon sa pulong sa Dios. Kung malain ka nga makadungog sa mensahe. Maybe, nagpaminaw ka karon, di na ko malain.
it cannot change God's will. Ang simple na gid kayo nga atong bantayan mga kaigsunan padulong sa treasure nga imong ilibre ang imong kaugalingon para sa Ginoo. That your life should be only for God. Not for your own dreams, not for your own desire, not for your own life, not even for your own family, but for the Lord. You know why? Because God is for you and for your family, for your success, for your future. Na ang Ginoo diha. If you miss God, you will miss your success. God was with Solomon. Remember that. God was with Solomon. So unsa may reason, unsa may hinungdan nganong si Solomon gibless man sa Ginoo? Number 1, because of his father David. Because of his father David. Now mga papa, paminaw mo ayo. Ang kinabuhi sa inyong anak mag-agad sa inyong faithfulness. Amen. Amen. Are you listening? Kung maluoy ka sa imong anak, karon naa kay gugma sa imong anak, ang pinakanindot nga mahatag nimo sa imong anak, ang imong faithfulness sa Dios. Dili ang atong kaugalingong kabubuton mga kaigsunan, but we are going to point them to the will of God, and we are going to teach them how to follow the will of God. That is the best thing we can do for them. Nakahinumdum mo unsay ampo ni David before siya namatay? Na ang kasing-kasing ni Solomon nga akong anak mahituon unta sa imong kabubuton. Makaangkon unta siya perfect heart. Mga igsoon, importante kayo kita mga parents, mama ug papa, paminaw mo. Amen. Ang inyong kinabuhi karon uban sa Dios maoy magdetermine sa kinabuhi unya sa inyong anak. Nasabtan na to? Mao na nga ato gyud i-disciple atong mga anak sa pulong sa Dios. Pakit-o nato sila sa prinsipyo nga naa sa Bible mga kaigsunan, dili sa mga prinsipyo nga makit-an nato sa social media, dili sa mga prinsipyo nga naangko nato mismo kaugalingon na nato nga panguna-una. Naningkamot si David nga ang iyang anak makailag Ginoo, mutuo sa Ginoo, musunod sa Ginoo. In verse number 7 to verse number 9, the Bible says, in that night did God appear unto Solomon and said unto him, ask what I shall give thee. Mga kaigsunan, nahitabo ni in a dream. Nagdamgo si Solomon anang gabiuna mga kaigsunan nga nag-ingon ang Ginoo niya, Solomon, pangayo unsa imong gusto. Nganong giingnan man siya sa Ginoo because God wanted him to become the king. Mahimo siyang hari. Nya si Solomon mga kaigsunan was so young at that time. Mao nagipadamgo siya sa Ginoo anang gabiuna. In verse number 8, and Solomon said unto God, Thou hast shewed great mercy unto David my father, and hast made me to reign in his stead. Uy, lisod na. Pero dera nindot, now, O Lord God, let thy promise unto David my father be established. For thou hast made me king over a people like the dust of the earth in multitude. Ang hangyo ra niya Ginoo, Lord, ang imong saad sa akong papa, tungod sa ka-faithful ni David, nagsaad ang Ginoo kan David mga kaigsunan. Unsa may gisaad sa Ginoo kan David? Nga gipaningil karon ni Solomon. Adto ta mga kaigsunan sa 1 Kings chapter 8. 1 Kings chapter 8. Mayning atong anak ba naay mapaningil sa Ginoo bitaw? Mga kaigsunan, paminawan nig ayo 22 to 26. 1 Kings chapter 8, 22 to 26. The Bible says, and Solomon stood before the altar of the Lord in the presence of all the congregation of Israel,
and spread forth his hands toward heaven. And he said, Lord God of Israel, there is no God like thee in heaven above or on earth beneath, who keepeth covenant and mercy with thy servants that walk before thee with all their hearts. And he was pointing to his father, who has kept with thy servant David, my father, that thou promised him. Thou speakest also with thy mouth, and hast fulfilled it with thine hand, as it is this day. Therefore now, Lord God of Israel, keep with thy servant David, my father, that thou promised him, saying, there shall not fail thee a man in my sight to sit on the throne of Israel, so that thy children take heed to their way, that they walk before me as thou hast walked before me. Lord, i-fulfill taon. Wa gyud nangandoy mga kaigsunan si Solomon nga Lord, gairi ko ang iyang gingon, gairi ko sama sa iyong paggiya sa akong papa. Amen. Amen. Wala siyang iya ra kaw galingon iyang istorya sa Ginoo, ang iyang hangyo mga kaigsunan sama sa imong paggiya sa akong amahan, giyahi in taon ko. Unya ko ang amahan mga kaigsunan, walay gibuhat para sa Ginoo. Makaistorya ka ang atong mga anak unya sa diyang sila na, wala na ta? Come on. Pagka-importante sa ato ang kinabuhi, para sa kinabuhi sa atong mga anak, mga kaigsunan. In verse number 26, and now, O God of Israel, let thy word, I pray thee, be verified, which thou speakest unto thy servant David my father. Kaya mo siya pasabot niya, be verified, nga ma-verify sa iyang kinabuhi. It was promised to David, it should happen to Solomon. Ingon ana pag-verify. Ingon ana ang paghangyo, mga kaigsunan ni Solomon. So sige buhat sa Ginoo kang Solomon. God blessed him. God blessed him because of his father, David. Now, kung badlungon pa si David, mga kaigsunan, kung si David, pareha ni Manase, badlungon, o uban pa nga mga hari, nga nagsimba og Diyos-Diyos, mapaningil ba ni Solomon ang Ginoo? Dili. Naibutan na to sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Kung kita nga mga ginikanan, badlungon kay ta, siyempre, ang atong anak makakita sa atong pagkagahi og ulo that we do not follow God. We are not faithful to the Lord. Dili sila makakita nga mag-ampo ka. Dili sila makakita nga magbasa kag Bible. Dili sila makakita nga ikaw faithful ka nga mosimba. Mutatak na sila ngunahuna og sila na gani wala na ka sa ilang kinabuhi. They will do worse than what you did. Amen. Worse than what you did. Collateral damage ang imong anak sa atong mga wrong mistake karon. Pero lisod man nato mga kaigsunan ilugit gyud sa atong kasing-kasing ug gunahuna ang mensahe sa Ginoo kay basta naa nay set up da nato kasing-kasing malain man hinuon ta. But this is my job. Di na ta mangandoy mga kaigsunan nga munaog pa si Samuel aron ingnon ka tinuod nang giwali sa inyong pastor. Amen? Nakinumdum mo sa unang panahon mga kaigsunan nga moabot na gani ang panahon sa ilang kalibog, mangita silang propeta. They don't want to do mistake. Unya kinsa man ang mga tawhana, katulad mga tao mga kaigsunan nga walay klarong pakiglakaw sa Ginoo. Kay ang naay klarong pakiglakaw sa Ginoo, diyo mangutana sa propeta. Amen. Amen. Si Samuel, diyo mangutana kang priest Eli. Si David, diyo mangutana kang Samuel. Amen. Dili sila maghuwat nga, kung kanusa sila managdid-in na ni, manawag na ta sa kanang Ginoo.
Muna gibuhat sa mga Christians karon. Hala, kumbati tama sa ginhawa, way instructions Ginoo, walay paminaw sa instruction sa pastor. Unya pagkauman na bikos-bikos na ang kinabuhi. Nganong bikos-bikos man? Dagang kay kag rason. Mo na magkabikos-bikos ang kinabuhi nimo sa unahan. Kay dagang kay kag rason karon nga di ka kasunod sa Ginoo. Amen. Unya pagka nagkalisod na ang kinabuhi mga kaigsunan, di pa ka makarealize. Uy, sayop ni da. Mag-ampo ta. Pastor, please pray for me. Wala, prayer request mga kaigsunan, puros na kanag nangitag kaayuhan. Kanindot na ang imuhang mga prayers mga kaigsunan is thanksgiving. Amen. Pasalamat sa Ginoo sa iyang kaayo. Pero nganong sa katapusan nga naguba natong kinabuhi, diha pa man makakita ang Kristohanon nga nadi Ginoo. Are you listening? Mo na lingog-lingogan na to ang mensahe sa Ginoo mga kaigsunan. Ambot na lang imong kinabuhi, lingog-lingogan sa Ginoo. Na, be careful. Kamo mga ulitaw pa o sa kadlaw mahimo sa mong amahan. Kung mo fail ang inyong amahan, panig kamuti gyud sa grasya sa Ginoo nga di ka mo fail. Kay moabot ang panahon nga ikaw na po ang amahan. It will be you that will make decision what will happen to your own generation. Kay dili man sad pwede mga young people, di man pwede nga mayon ka nga, akong amahan, dautan, labaw pa ko. Ug mao nay gusto nimo mahitabo sa imong kaugalingon nga pamilya. Ha? Dapat dili. Because our spiritual growth is individual. It is individual's responsibility. Mga igsoon, kitang tanan, we are responsible sa atong growth. Amen? Pero pagkanindot naman lang kung makaamahan ta ug nituo sa Ginoo. Pagkanindot naman lang kung atong kinabuhi mga kaigsunan, naatay makopyahan. Amen. Amen. Nga nag-una nato. Lisod kayo kanang wa kay amahan bitaw nga makita nga kanang nangalagad sa Ginoo. Ako am koy amahan nakita nga nangalagad sa Ginoo. Mo na bisag kinsa na akong tan-awon nga mga faithful men, akong tan-awon mga pastors, akong tan-awon nga I want to be like him. Unsa man iyang gibuhat nganong naingon ana man na siya. Wa ko'y makopya man. Piting lisura, wala ko'y mapaningil. So ako mismo makigsabot ko sa Ginoo. Amen. Usa ra gyud sulti sa Ginoo, sunod lang, hindi man lisod. Sunod lang. Unya ang problema nato kay imbes ang ingon sa Ginoo, sunod lang ang imo no sang tubag, sunod lang Lord. Di lang sa kanon. Nasayop man tag paminaw. Hello. Ngayon naman, yun yung Bisaya, no? Sige, ato Englishon. Ang gusto rin sa Ginoo, follow. Follow rin kita, mga kaigsunan. We just need to follow Him. Pero ang problema, mayroon lang ka, Lord, follow up lang ko, Lord. I-follow up lang ko. Musunod na lagi ko nimo. Noon sa tao ang gusto sa Ginoo, immediate action. Dili, mga kaigsunan, pwede nga ang Ginoo atong pahuwaton. Mura taog ka ng unsa ka importante ba? Okay ba man ko nga importante ta kay gipakamatyan gyud tas Ginoo. Pero kung sige tagpahuwat sa Ginoo ba sa ato ang panahon bitaw, mura bag ka nang nagpa-importante ta. Di pa gyud na enough nga ginaugan tas Ginoo, giduphan ta sa cross, gihatagan ta siyang kinabuhi para monindot ang atong kinabuhi. Dili pa na enough nga mutuo ta nga nindot gyud tinguha ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Parents, karon ang panahon nato nga muratag si David.
para inigpanaw nato aning kalibutana ang atong mga anak makaampo sa Ginoo. Lord, imo man jung gi-bless ang akong amahan, hinaot pa nga imo pud ko i-bless sama sa akong amahan. Help me to do what He did. Mga kaigsunan, give them idea. We should give them idea. Ikaduha nga reason, mga kaigsunan, nganong si Solomon gi-bless sa Ginoo because of his heart. Because of his heart. Now we know kinsa nga kasing-kasing ang iyang gikopya, mga kaigsunan, but now this is Solomon without the presence, bodily presence of his father. Siya na, wala na ang iyang amahan, siya na karon. Now, atong susihon ang iyang kasing-kasing. Mga igsoon, nakita sa Dios. Sakto. His heart was right before God. Atong basahon, mga kaigsoon, verse 10 to verse number 12. Balik ta sa 2 Chronicles chapter 1, verse 10 to verse number 12. The Bible says, "Give me now wisdom and knowledge, that I may go out and come in before these people, for who can judge this thy people that is so great?" Lalimag ka pag-emphasize ni Solomon, mga kaigsunan, like the dust of the earth. Pagkadaghan sa iyang idumala, mga kaigsunan. Pagkadaghan sa iyang pagtagaan sa iyang pagtagad. So, he could ask a lot of things. Pero mga kaigsuunan, ang gipangayo ni Solomon, wisdom and knowledge. Praise the Lord. Maunay na siya kasing-kasing. Maunay nakita sa Ginoo, mga kaigsuunan. Now, let's look at us today. Unsa may atong gipangayo sa Ginoo? Di ba financial? Earthly success? O, tanawa, check up pa inyong kagalingon. Mayon ka nga, wala pa man ko kapangayo, pastor. Wala pa ka kapangayo, pero tanawa imong aksyon. Unsa may imuhang gitagaan jud dakong pakabana sa imong kinabuhi karon. Ang pagpangita ba sa kabubuton sa Ginoo o ang pagpangita og kwarta? Ha? Asa may gitagaan og dakong pagpakabana sa mga Kristohanon karon? Wala pangita og kwarta Amen. Nya mangita tag success. Wa may success sa kwarta. Kibo na ta ha unsay moto sa kwarta? Ang motto sa kwarta, mga kaigsunan, goodbye. Goodbye. Biyaan jud ka na. Mawa gina sa imong kamot. Lisod kay kuptan ang kwarta. Mga kaigsunan. Mao na kung maunay dagan sa imong kinabuhi, ay wa gihunong kag ginukod sa kwarta. Mamatay ka na lang. Di pag yun mo maangkon, ang tinguha nimo nga sa lapi, aling kalibutan na. Because there is no end. No contentment. Earthly riches, walay katagbawan ang atong kasing-kasing ani. Only God can satisfy your heart. Only God, mga kaigsunan, makapa-feel nimo nga you are successful. Makaingon ka, mga kaigsunan, thank you, Lord. Sama ni David. Ang Ginoo mo iya ingon nga kaning tanan imo ni Lord. He was so successful. And now Solomon, grabe siya ka-successful. The reason, mga kaigsunan, nasunod niya ang set up sa kasing-kasing sa iyang amahan. Amen? In verse number 11, and God said to Solomon, "Because this was in thine heart, and thou hast not asked riches, wealth, or honor, nor the life of thine enemies, neither yet hast asked long life, but hast asked wisdom and knowledge for thyself, that thou mayest judge my people over whom I have made thee king." Mga kaigsunan, instead nga magsigit ang pangayo o kwarta sa Ginoo, kay natay ganahan
paliton or atong buhaton sa atong kinabuhi. Mangayo tas Ginoo that we could serve Him more, better than before. Amen. Dili earthly dreams. Wa man nagibawal sa Ginoo sa lapi, mga kaigsunan. Earthly treasure, wala gibawal sa Ginoo. Pero ang importante, ang set up sa atong kasing-kasing. Because if our heart is wrong, mga kaigsunan, ang kanang kwarta nga atong makuptan, maunay mo boost up sa pagkaguba sa atong kinabuhi. Money will not make your life. Amen. It can even make it worst imong life. Kay kanang kwarta booster, amplifier. Nasabtan na to? Kasabot man ta kung say amplifier. Alright? Ang gamay padakon. So kung ang imong kasing-kasing maggihatagon, when you have the money, it will be amplified. Nasabtan na to? Sa dihang wa pa kay kwarta, makatulog-tulog ta kag ginagmay, kailangan gyud sa imong heart. Mga kaigsunan. Now, karon, gipadako sa Ginoo ang imong kayamanan na amplified. Ang imong pagkamanggihatagon. Sa una, wa jud ka nahibaw-an, manggihatagon di ay ka. Pero sa dihan ni abot na ang kayamanan, kay giintriguhan ka sa Ginoo, gihimo kaniyang, gisaligan kaniya, og dako nga kayamanan, na amplify ang imong heart. Pero kung naa sa imong kasing-kasing ang pagkahakog, greedy, di ka mailhan, greedy ka nga wa kay kwarta. Are you listening? Pero sa dihang na kay kwarta, diha na ka mailhan kay magsige na makagtago. Ay mo cellphone cannot be reached naman pirmi. Magsige na lang kag ilis og numero. Mao na nga kita ang atong kinabuhi mga igsoon, sayop ang atong gitinguha, sayop ang kay nganong nasayop atong gitinguha, kay sayop ang atong gisunod. Nganong ang tinguha ni Solomon para man sa mga katawhan, di man para siyang kaugalingon. Doningon ang Ginoo, nangayo kag wisdom and knowledge for thyself. Pero ang sumpay, to lead my people. Are you listening? Pero susiyon na to, mga kaigsunan, kung naparihas ba itong kinabuhi sa nahitabo sa kinabuhi ni Solomon? Para asa man ang atong mga tinguha? Para asa man ang atong gibuhat? Para asa man ang ato ang ganang giampo o gipaningkamutan og ayo aning kalibutan na? Para asa man? Para ba sa katawhan sa Ginoo? O para sa atong kaugalingon lang? Hinumdumi ha, ang kinabuhi daw aso. Daghan pa kag asuron, kay nagkayo pamangka. Pero moabot ang panahon, katapusang hunat, kanang mupaw ng kayo ba? Katapusang hunat, padung na mawa. Are you listening? Una kita. Walang takaybaw mga kaigsunan nga kaning atong kinabuhi, pila na lang di ini kagutlok. Unya ato pa yung giusik-usikan. Igsoon, wala jud ko kakita og tao sa Bible mga kaigsunan. Susihan ninyo from Genesis to Revelation. Susihan ninyo kung kinsa man ang tao mga kaigsunan nga gigamit sa Ginoo, nga nagpahigot sa lain nga tao. Kinsa? Yun kasi si Juan day, si Joseph day, nag-guide siya. Siya magani nagbuot sa tagiya. Si Moses, nag-guide ba siya? Wala, mga kaigsunan. And for the people of God, He gave up niya ang Egypt. Amen. God will never use someone nga naay na nag-iya lain. Amen. Laing tao or imong kaugalingon na nag-iya sa imong kaugalingon. Di ka gamiton sa Dios. O kung dili ka gamiton sa Ginoo, di ka maggamit sa Ginoo, nganong iya magkang i-bless. Sultihan mo mga Kristohanon.
servant ta sa Ginoo. Our life is not only a Christian, we are also a servant. Amen? Iyon pa ni Jesus Christ, mga kaigsunan, I will not call you servant, but a friend. Dili lang ta Christian, kundili servant sad, unya friend pagyod ni Christ. So nagkaanam, nagkanindot ang imong kinabuhi as Christian. Nganong nahimo namang friend? Because you do what Christ do. Nganong nahimo kang servant? Because you listen to your master and obey him. Ang Christian, murag questionable pa na. So, ang nakita sa Dios sa kasing-kasing ni Solomon, so kuwahi kayo ang nakita sa Ginoo sa atong kasing-kasing karon. Mao na ako, mga kaigsunan, mangusog jud ko ani sa mutuo lang. Kay ang i-bless sa Ginoo sa mutuo raman sad. Luoy jud ka kung ang imong kinabuhi naa sa J-O-B. You are owned by someone. Job, you are not the owner of your life. Ngano? Sa panahon sa imong duty, makahimo kag para imo? Bisan na lang mag-CR ka, mananghid ka. Ang empleyado, luuyaw ambot na lang yun. Wala na gibuhat, pero di pa kagawas. Yan naman, wa pa nag-out. You are bound by time. You are owned by time. You do not own the time. For how much? For how much? Make this as a warning for you. God is blessing this church very much with resources. Ang question ko sa akong mind, no? Nga di man mo makita. So karon ang tubag, mga kaigsunan sa Ginoo nako, because of your heart. Because of your heart. You cannot see the blessings of God, mga kaigsunan, because of your heart. You are not worthy. Because your concern is not the work of God. Your concern is only your personal need, your personal problem. Nga gi-promise sa Ginoo, I will take care of you. Amen. Ang problema, naalagi ka sa simbahan pero di magkamaminaw. Kay inikahuman na mga kaigsunan, ang mga membros ka simbahanan, ako makaingon ko, di naman ako ang pastor nga ingon ani. Usa ka gingig na ako ra ingon ani, daghan mga pastor nga pareha nako, mga kaigsunan, nga ga-challenge sa ilang mga katauhan nga ayaw mo pahigot anang trabaho. Amen? Basig sa inyong una-una ba, ako ra ni. Nasusiha sa Bible, mga igsoon. Naabay gigamit ang Ginoo nga empleyado. Gipahawa sa Ginoo. Matthew, tax collector, resign, follow me. Peter, James, and John, nahimong empleyado sa ilang amahan sa pagpangisda. Leave the boat and follow me. Are you listening? God wants you to be free. Dili mo gamit na Ginoo, dili free, mga kaigsunan. No, karon, ang giingon sa Ginoo diri, i-bless ti ka Solomon, tungod kay wala ka nangayo og riches, wealth, honor, nor extend of your life. Long life. Wa ka nangayo ana, dili selfish ang imong gihangyo nako. I-bless ta ka. Akong i-grant nimo ang wisdom of knowledge. Laliman ka na, mga kaigsunan, plus 12, verse 12. Wisdom and knowledge is granted unto thee, and I will give thee riches and wealth and honor such as none of the kings have had that have been before thee.
neither shall there any after thee have the like. Wala gipangayo, wala gi-desire, mga kaigsunan, but God knows that you're going to need this. Don't you know that if you're going to put your life into the work of God, God knows that you're going to need riches, honor, long life. Di ba mo nagikinanglan sa mga Kristiyano ng alagad? Ang kanating mga alagad na mga matay nagsayo, mga kaigsunan, wala nang inahanlag long life, wala nang inahanlag kwarta, kay para na siyang kaugalingon. Ang nanginahanglag kwarta, honor, long life, ang kanang nangalagad. And it will be God that will provide. May anong lisod-lisoron maganin yung kinabuhi? Kanila yung sa mutuo lang. Kaya dire, sa mutuo raman sad. No? Kadaghan mga simbahan, parihaan nga church mga kaigsunan. Ikaw human sa serbisyo, ato ana, nang-apply trabaho. Di lang tamo badlongon yun, actual yun ngayon, ngano nang-apply mga brad, ngano nang-apply mga sis. Di ka ingnonoy. Tugutan ta ka and learn in your own mistake. God wants you to serve Him. By being a servant of man, you cannot be a good servant of God. Kaklaro na gingon sa Bible, be ye not a servant of man. O sa may tawag anang job? O sa tawag na? Servant of man. Kaklaro na gingon sa Bible, ayaw itugot nga mahimo kang sulugoon sa tao. Yung sitag yung ngungos Ginoo, ngay patag job Lord, tagay kog job Lord. Di ba? Mura pag ikaw ba ningo kasi mong anak, di ko gusto nga makakaton ka anang mga kanang kuanha, kanang gubat-gubat, di ko gusto nga nana sa imong utok nang gubat-gubat. Yung kumaningan, pa, pwede ko nimo palitan og pistola? Ikaw, kung ikay amahan, unsa may imuhang bation? Di ba, ingon ko nga, di ko ganahan nga magsige ka, una-una ng gubat-gubat. Kanya, magpapalit ka na hinuog pistola. Noon sa naman yung bataa? Ingon anak ta? Usa ra kay simple ra kay gipangayo sa Ginoo nato nga mahimo ta niyang servant. Og ang atong trabaho manguha tag kalag mga kaigsunan. Dadon nato ngadto sa Ginoo. Simple kayo nga trabaho. So kung kana mo na si mong unahuna mga kaigsunan, meaning enlisted ka sa Ginoo, that God will bless you. Kanituman kaniya. Discipleship ra jud ni. Soul winning, discipleship. O tanawa, kamo mga ganahan og trabaho, wa mo yung una-una og discipleship. Wa mo yung una-una og soul winning. Ang inyong ginahuna nga naa mo'y maluto, naa mo'y mabayad sa inyong kuryente, tubig, unsa pa na diha nga bayranan, tanan mga bills, hasta ng doble, bills. Mo na'y concern, anak. Mo na nga nangita kag trabaho, kay wala kay ikasupply sa imong bill. Mga kaigsunan, everything is covered with God. Amen. If you will serve Him. Amen. Amen. So if your heart is not for the Lord, success is not yours. But if your heart is for God, like Solomon, success is yours. Because success is in the hand of the Lord. Iyara nang ihatag mga kaigsunan. May ka nga, naman si success sa kalibutan? Oh, success na sa kalibutan. Dili na para imo. Nya mo imong gustong kuhaon. Nga ang success nga gikan sa Ginoo mga kaigsunan, di man makadawat ang kalibutan. Para imo man na mga igsuon. Nya mangilog ka sa success sa kalibutan, dito ka makigbatok, dito ka makigcompete. Namati atong kaugalingon. More than sa success sa kalibutan. Ang success sa kalibutan, pwede paliron, mga kaigsoon, nagbalikan ni kanang udit.
Mapalit na ang imong success sa kalibutan. Magpangahot sa ulo, mga kaigsuonan, kanilupad ng imong negosyo. Pero ang panalangin sa Ginoo ngayon sa Bible, durable riches, halapaliro na tanan diha. Most proud na sana ang panalangin sa Ginoo, mga kaigsuonan, because nobody could take away the blessing of God once it is given to you. Kisa may nakapapobre ni Solomon nga tao? Wala. Mga igsoon, Hezekiah was rich, pero gihutdan siya before siya namatay. Nga naman, gipahambog niya sa mga tao. Riches is not for not for a showdown or a show ni mo sa mga tao. It is not for pride. You don't need to show off your riches. You need to use it for God's glory. Ang gibuhat ni Hezekiah, iya magipakita sa taga Babylon. Walay wa niya gipakita. Adiningon si Isaiah, kanang tanan nga nakita nila, dadto na iadto na sa Ginoo didto sa Babylon. O kita, nakasabot ang anong i-bless ta? Para na sa Ginoo. Para sa Ginoo, mga kaigsuonan. So, klaro kayo, ang ato pangayoon, Lord, tagay kog wisdom. Give me knowledge of your word so that I will understand na ang ako din pangitaon kalag, dili kwarta. Amen? Soul, dili dollar. Sabihan ng dollar. You want me to look for souls, not for dollar. Kalag, dili kwarta. Mga kaigsunan, wisdom and knowledge. Sa diha nakita sa Ginoo ang imong desire para sa buluhaton sa Ginoo, qualified. God will bless you. Tempa, lisod ba na sabton? Dili no? Di gyud lisod sabton. Pero dera, sa pagkatinod lang, lisod sundon. Tungod sa atong kasing-kasing. Mao na niyo ang Ginoo, hubuan na imong karaan nga kasing-kasing, isulob ang kasing-kasing sa Dios. So that you will understand His compassion, His vision, His wisdom, His desire, everything. And you will become the friend of Jesus. You will do what He did. Ikay mo padayon sa iyang gibuhat. No. Unsa may gibuhat ni Christ diri? Samtang naa pa siya diri. Aside sa pagpalansang sa cross, kay iya raman to. Unsa may gibuhat? Unsa yung gibuhat? Ha? Unsa yung gibuhat? Nagwali, nagtudlo, nag-discipleship. Unsa pa? Ha? Unsa pa? Nag-basketball siya? Nag-tennis siya? Nag-bowling siya? Nag-golf siya? I know, naanay mga duwa sa una. Pero dito ba siya naka-focus? Wala. Pero wala nagibawal si Ginoo. Pero ang pasabot ba? Kung sa may tumong siyang kinabuhi, dapat mo itumong sa mga Kristohanon. Wala man gibawal si Ginoo. Basketball ta, no? Magduwa-duwa ta, mag-swimming ta, mag-outing ta. Wala man gibawal si Ginoo. Pero see to it, mga kaigsunan, nga naa ka diha sa kabubuton sa Ginoo, sa iyang tumong nganong ninaog siya. Simple. Ayaw og kanang gupta ang imong utok og kinabuhi. Amen? O na, kamo nga mga naapa ang inyong heart anang job, mga igsoon, ako, di jud ko mo change anang meaning anang job, just over broke. Just over broke. Kanang broke, ang iyang bulsa buslot, mao man ay broke. Ang imo, nakay bulsa, way sud. Si pila pa na sweldo nimo, wadyo kay pundo. Walay trabaho nga sweldoan kag sobra-sobra. Kay mubiya ka. Unsay buhaton na mga amo nimo? Pautangon pa ka. Utang og sakyanan. Utang og balay. Para mahigtan ka ba? Igabos panahon nga moligkas na ka o di ka kaligkas nga naman nakay utang.
Barguhon na imong balay. Munay style. Tay panaminaw mo. Oh. So dapat sabtunan nimo. Ikaduha, dapat kabaw ka mo kwenta. Ang tao nga di kabaw mo kwenta, way kwenta. Kasabot mo? Ang tao nga manipay lang tagagos kalibo, way kwenta-kwenta, wala kay kwenta nga pagkatao. Mga kaigsunan, sultiante ka, hangtod nga di mo abot sa imong kaugalingon, nga kanang 20,000, pertin yun ang gamaya. 30,000, pertin yun ang gamaya. 50,000, pertin yun ang gamaya. Wala yun na. Mura na siya og aso ba? Are you listening? Oh, sa pagpangalagad sa Ginoo, asa may mas nindot? Nakay sakyanan o wala? Unsa nga klase ng sakyanan? Ha? 2 wheels, 4 wheels? 4 wheels. Unya, how can you get it? How can you get it? Di ba? Bisan patagagag sakyanan, mawara na mga kaigsunan. Nga naman, ang maintenance sa sakyanan, piting mahala. Bisan pag multikab, nagya po na maintenance, mas daghan kay sing magkaguba. Niagi, biya may anak. Nag-ilis gugkog makina. So kung di ka kay bawo mo kwenta, wa kay kwenta. Kwentaha gud na. Makakuha baka, maka-maintain ba ka? So, siya may tabos mga Kristohanon, di ka panglagad tarong. Nga naman, na-disciple, di man mo mada, di man ka paminawon, nga naman. Madlok siya maparihas nimo. Mao na disciple siya, imparting your life to Him. Yung sa nga life, ang imo ipakita niya. Life with Christ. Magtarong tao ato insaktuhon atong kasing-kasing, ituon na to mga kaigsunan sa gusto sa Ginoo. Now, simple kayo ang gusto sa Ginoo. Mga bigtagkalag, mamunga ta. Amen? Mamunga ta. No, moro na di na to makupyas kinabuhi ni Solomon, kay hari man siya. Kita, we are the servant of the Lord. Pero makopya na to ang panalangin, pinaagi sa pagsunod. Kaya mo may nakita na to kang Solomon, nisunod siya, ang iyang hangyo, Lord, pasunda in taon ko sama sa imuhang pagpasunod sa akong amahan. Kana atong kopyahon. Musunod ta sa Ginoo karon, mga igsoon. Amen? So, unsa may rason, nganong si Solomon, panalaginan sa Ginoo. Nganong nahimo siya successful. Una, tungod sa iyang amahan, nga mao si David. Kinsa si David? Mahadlokon sa Ginoo, follower sa Ginoo. Amen? A man after God's own heart. Hallelujah, mga igsoon. Dapat ingon ana ang mga parents. Ikaduha nga reason, because of his heart. So, check your heart today. Search your heart. Mga igsoon. Kinsa may imo ipa-search sa imong kasing-kasing? Ang Ginoo. Ayaw ikaw, kay ikaw ra gyapon mo magbuot. Amen? Ipa-search sa Ginoo, Lord, search my heart. If there is any wicked ways in me, change my heart. Mao ginay ampo ni David nga nindot kay nga prayer, mga kaigsuonan. No? Siya iya man ang pag-ampo. Susiha akong kasing-kasing, Lord, kung dunay wicked ways. Usba. Usba. So inaot pa mo na ato ang idangop sa Ginoo karon diri sa altar. Kay baw ko mga kaigsunan, kini ato kasing-kasing wicked. Wa gasunod sa Ginoo. So kamo nga mga adunay mga dautan nga plano sa inyong kinabuhi. Unsay pasabot? Andam na inyong bayodeta. Dautan nga plano na. Namaligya kasi mo kugalingon imo day na. Di mo mauwaw sa Ginoo nga wa ka nananghid sa Ginoo ibaligya nimo imong kinabuhi. Yung ko mo kun baligya kinabuhi, mo duty ra man ko. Pag duty nimo, unsa man na imong gibaligya? Oras. Oras di ba kinabuhi na? Time is life. Kana inyo mga bayodeta diha gipansuksok diha isugnod na. That is against the will of the Lord.
Amen? Daghang kay masuko ani mga kaigsunan, inig-post ani, daghang mo comment ani. Magusto naman na wala trabaho. Do not be the servant of men. Wa kay salig sa Ginoo. Wa kay salig sa Ginoo. Hello? Usa kay gayons kinabuhi ni Moses. Gipangutana si Moses. Moses, unsa man na nasa imong kamot? Kay naglison siya, gipabuhat sa Ginoo niya. Unsa man na nasa imong kamot? Rod na gyud iya nakita. So sige po, sige no, gipakita siya nga ang rod na panaylain nga porma. Yung na gino, ilabay ang rod. Nahimong bitin. Yung nakita sa itong kinabuhi. Gusto ka manginabuhi? Pangitag trabaho. Moro ginay mo nakita sa kinabuhi, trabaho. Rod. Mga igsoon, rod, ang spelling, J-O-B. Rod. Mura rin mo nakita. Ilabay ko na. Tanawag, unsay ipakita sa Ginoo nimo. Mutaas ng litra, mahimong business. Amen? Yung ka-business is hard? No, you are making it hard. You are just making it hard. Business is easy. Do it for the Lord. Mga igsoon. Pero, akong challenge ninyo, ayaw ka nang, bitaw murag, trying hard kay ka maka-learn og business. Ayaw na. Try. Kung gusto ka mo try hard sa pag-disciple. Learn how to make disciple. Learn how to win souls. Learn how to serve the Lord. Amen. Business is easy. Amen. Kaya resources man. Resources man. Lisod na ang business kung panara sa imong kugulingon. Kay ang sweldo mo ra imong gikinahanglan. Wa ka na kinahanglan profit nga dako. Mo na job ra kinahanglan sa imong una-una. Manabi sa saon mo tudlo, sa unsaon mo og badlong, nagyapon mo sa job hantud karon. Ang ako niyong pangutana ninyo, og hinumdumi na nga pangutana, og itubagan nga pangutana, igabot na sa panahon, hantud kanusa. Kanang trabahoan imo karon. Hangtud kanusa. Bisan pag in demand ang imuhang ability, hantud kanusa. Amen? Use your ability mga igsoon, correctly. So, ang sikreto, para magamit nimo, ari ra gyud tas Ginoo gyud. Learn the Lord. Learn it. Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for the message that you have given us. Thank you, Lord, sa mga rebukes. Thank you, dear God, sa instruction. Lord, I commit to you your people. Dili man ni sila ako, imo man ni sila. Salamat, Lord, sa imong paggamit nako sa pagwali, sa pagbadlong. Pero diri ra jud ko kutob, Lord, sa pagtuman sa imuha nga gipawali nako. I commit them to you, O God. Ikaw man mo na nag-iya nila. Tuguti, Lord, nga makita nila ang sakto nga purpose sa kinabuhi. Lord, our life is limited. One day, mupanaw mi ani kalibutana, and we may end up nothing when we reach your kingdom. Wala may reward nga madaw tungod sa mga sayop namo nga mga desisyon. Lord, tuguti nga masabtan sa matag usa karon. Nga ang among kinabuhi ani kalibutan na, Lord, temporary ra ni. Naami sa mission field, naami sa buluhaton. Tuguti, Lord, nga dili namo una-unaon nga naa diri among kinabuhi. Tungod kay ang kinabuhi dinhi namo isip mo sa kasulugoon na ay buluhaton. Help each and every one to understand that our job is to win souls, to make disciples. Thank you so much, O God, for your promises. I pray, dear Lord, that every Christian would see that you will be the one to provide our needs
even our wants, imong i-provide kung sakto ang among kasing-kasing gani. Thank you so much, O Lord, for this invitation. I pray, dear God, that you will bless each and everyone to come to the altar this morning to ask wisdom and knowledge, to ask forgiveness, to give thanks to you. I pray, dear God, that you bless them as they come this morning. This is for your glory and honor. In Jesus' name, amen.